For today's video, magre-repair tayo ng panel door. Iduduko barnes natin itong panel door na to. Mapapansin nyo nga rito, talaga naman yung pagkaluma na itong panel door na to. Meron siyang dating varnish, ayan. Pero halos matuklap na lahat ng kanyang varnish. Ayan, dito mapapansin nyo, hindi siya pantay. Talagang medyo mubog na dahil gawang na-deform yung kahoy sa katandaan niya o yung pagkatuyo niya pa. Ayan. Tapos yung mga pitak niya sa gilid, bali dalawang solid wood. Ayan, papansin nyo nga rito, ito dati hindi sliding. Ayan, gagawin din natin siyang duke varnish. Ayan, napakaluma na talaga ng kahoy na to at sobrang bigat. Ayan. At dito rin meron din tayo dito na flash door doon to. Lawanit lang siya, pang kwarto. Ayan, may mga group tong sa gilid. Yung papasin yung may mga group siya sa gilid. Ayan, mamasilyahan natin yan para matanggal yung mga yan. At saka lalagyan na rin natin ng caspi para mag-iisa itsura lahat ng apat na pinto. Dalawang flash door to, pang kwarto, dalawa yan, tsaka dalawang panel door. Ayan. Lawanit yan, kaya ako nasabing lawanit dahil meron siyang butas dito. Nakita ko na lawanit yung loob niya. Hindi siya pwedeng mabasa dahil lolobo. Ang first step natin dito, lahat dapat ng mga kalutang. Ayan, papasin yung dowel niya nakalutang. Isa-sanding natin muna lahat yan para matanggal lahat ng nakalutang. Para pumantay yung ating panel door. Gumamit muna ako ng flap disc dyan para mapatag lahat ng matataas o pumantay ng konti yung mga uka-uka. Sinander ko muna lahat ng matataas. Yung mga dowel na naka-usli. Sinander ko muna yan para pumantay siya at lumapat siya. Flap disc muna ako dyan ng number 100. Gumamit ako ng 150 para naman sa ating flat. Para mas kuminis pa siya. After ko siyang sanding na yan, gagamit pa ako dyan ng sander machine para mas kuminis pa siya lalo. At saka kailangan natin malinis mabuti, lalo yung mga gilid-gilid na yan. May sapot-sapot pa kasi siya dyan, mga bahay ng bubuyo. Kailangan matanggal natin mabuti yun, malinis para kumapit na maganda yung ating pintura. Yan. Kinutkot ko lahat ng mga dapat kutkutin para lalo sa mga sulok-sulok, marami siyang dumi. Singit-singit niya. Yan. May pagkaluma na kasi talaga itong ating panel door na to. Yan. Gumamit din ako ng blow. Ayan, blow na sa hangin na compressor para na matanggal talaga yung dumi sa sulok-sulok. Yan, basang-basaan din ang ginamit ko dyan. Mga pinunasan ko siya ng 3 beses para matanggal talaga yung alikabok niya, yung dumi. Hanggang hindi lumilinis yung basahan ko, na pagka pinunasan ko siya marumi pa rin, inuulit-ulit ko lang yung process natin doon. Ito yung dating may pintura siya, varnish. Ayan. Tanggalin din natin lahat ng mababakbak na varnish. Dapat matanggal na rin natin yan. Once kasi na hindi natin natanggal yung dating varnish na matatanggal na, hindi kakapit na maganda yung ating pintura. Ayan, papasin yung tanggal yung mga pintura. Pero may mga portion din na hindi na ako tinanggal na pintura dyan. Gawa nga na medyo matibay pa rin yung pagkaka-varnish sa kanya. Hindi ko na yun tinanggal. Dito sa portion ng baba, ito kasi nabibilad tsaka nauulanan, kaya yan, kung mapapansin nyo nga dyan, natanggal yung dating varnish. Pero sa taas niya ay matibay pa naman, kaya hindi ko na siya tinanggal talaga. Yan, kailangan malinis yung basahan natin. After natin siya mapunasan, kailangan malinis na siya. Once na marumi pa, ulitin-ulit natin siya mapunasan. Yan, medyo basang-basahan nga ginamit yan. Ayan, marumi pa yun. Ayan. Nilagyan ko din siya ng mga tukod dito sa gilid para maayos natin siyang mahaspihan. Hindi ko siya pinatayo. Ito yung mga portion na maganda pa yung varnish niya, kaya hindi ko na siya tinanggal. Pero yung talagang mababakbak natin, obligadong tanggalin yun para hindi matuklap yung papatong nating pintura dyan. Ito yung ating tukod dyan para mahaspihan natin siya ng maganda.
panel door, magdodoko varnish tayo ng ating panel door. Dito ko papasin nyo rito, meron dito ako nilagay dito na epoxy A&B. Ito siya. Bali ito component siya. Maganda kasi itong A&B, mas matibay ito sa body pillar. Kasi pagka buong body pillar ang nilagay natin dito sa malalalim na to is malaki ang tendency na aangat yan. Kaya ang prepare ko dito, A&B muna. Pagka na primer, maliha, tsaka natin siya papantayin ng body pillar. Body pillar na yung magpupuno sa mga kulang pa na yan. Yung mga part na yan. Kapag kasi puro body pillar yung nilagay natin dyan, malaki ang tendency na umangat yan. Kasi mas matibay kasi ang epoxy na A&B kaysa sa body pillar. Yan, pati yung mga supungan na medyo malalaki na yan, kailangan din natin yan na i-A&B din kasi malalaki siwang. Ayan. Pero pagka lulubog yan, pag lumubog yan, ang gagamitin ko na dyan is body filler na. Pagka na-primer natin to. Pa-primer ko muna bago tayo maglagay ng body filler. Gagamit tayo ng pang-primer natin na epoxy primer para sigurado matibay yung ilalim natin. Gawin ko lang to ng mga 2 patong para medyo makapal ng konti yung ating primer. Pagkaya rin natin ito maibuga, tsaka pa lang tayo magmamasilya ng gamit yung ating body filler. Yan, nasa sa inyo na yan kung buong babatakan nyo siya ng buong body filler, yung buong panel door na yan, or ispatan lahat lang na malalalim. Then after natin maispatan lahat ng malalalim na yan, lilihain, ipaprimer ulit natin yung body filler. Pwede naman tayong gumamit yan ng spot putty o anong wood putty, pwede rin naman yun, yung water base. Nasa sa inyo na yan kung gusto nyo gumamit ng water base o ng lacquer type. Pero dito yung gagawin ko nga rito, ispatan ko lahat ng malalalim. After matuyo ng ating body filler, lilihain ko muna siya ng 150 grit. Then, pa-primer ko ulit siya. After ko siya ayan, nililiha ko na siya dyan ng 150 grit. Nalihay lahat ng nagyan natin kanina ng body filler. Yan. Bali, binabasa ko yung liha para hindi masyadong kumapit yung ating body filler sa liha. Kasi ipa-primer din natin ulit yung ating lahat ng ispatan natin ng body filler, ipa-primer ulit natin siya para etong pinaka pati natin na gagamitin dito kumapit ulit dun sa ating pintuan. Kasi once kasi na sa body filler natin pinakapit yung pati natin ginagamit natin, may tendency na baka bumitak na siya or bumitaw yung ating white putty na yan. Ang ginamit ko nga palang pangbatak yan na white putty na yun is Plastulax. Mas gusto kong gamitin nung Plastulax sa putty kesa sa may water base kasi ang nagustuhan ko dito mas matibay siya. Bali, gagawin ko lang to ng mga 2 coats or 3 coats para medyo pumantay siya ng gusto. Ang diskarte ko sa pagmamasilya ngayon is talagang manipis lang para lang pantay siya. Yan. Hindi ko siya kinakapalan agad kasi once na kinapalan kasi agad natin to, hindi ko siya makukuha yung kapantayan talaga niya. Mahihirapan ako magliha dahil may katigasan din itong lihain, itong sa ating spot putty natin na itong ginagamit na Plastulax. Medyo matigas siya pagka natuloy talaga siya. Medyo matigas din siya ang lihain. Kaya ang ginagawa ko rito, puro manipis lang. Tapos mag-interval lang tayo dito ng mga oras, mga 1 hour. Pagka ma-intyo pa ng mga 1 hour, kaya medyo tuyo na siya. Sadahan natin ng konting liha o 150 liha. Tsaka ulit natin siya patakan ng manipis ulit. Puro manipis lang, 3 times o 2 times pwede na yan. Kinapalan ko kasi yung pagbata ko dito sa ating Plastulax na to, medyo mahirap siyang ipantay. Kaya ako dyan talaga pagka naghahagod ako medyo madiin para siguradong pantay na pantay. Hindi ako mahirapan magliha. Para konting liha lang, okay na siya.
Ito yung ating panel door na minasilihanan natin. Yan, pa-primer ko na muna to para sabay-sabay na tayo sa pag-batak ng white putty. Ayan. Pasidahan ko muna siya ng liha na 150 na o kaya 240 pwede rin. Ito kasi naka-primer na. Kailangan ko siyang pasidahan ng liha para medyo makinis siya bago natin siya batakan. Kaya kung papasin nyo talaga manipis lang talaga kung maghagod ng ating masilya para makuha ko talaga yung kapantayan ng ating masilya. Once sabi ko nga kanina, pagka kasi medyo kinapalan ko agad dyan, mahirap siyang habulin yung kapantayan niya. Medyo mayroong part na makapal, mayroong hindi. Pagka nagliha tayo, mahihirapan tayo dyan. Tsaka masasayang lang din yung ating masilya. Natuyo na natin yung masilya at na sander na natin. Punasan ko ulit siya ng basang-basahan para matanggal lahat ng alikabok niya. Saka tayo ulit magka-primer ng epoxy primer. Primer, liha ulit tayo dyan. Pagka natuyo yung ating primer yan, masadaan ulit tayo siya ng ng liha para kuminis ulit yung surface niya. Tsaka punasan ulit natin siya mabuti. Dito nga pala, nag-base ako dito. Hindi ko lang napakita. Nag-base pa ako dyan ng acrylic white para sa ating pag-haspi. Yung mga gilid muna inuna ko dyan, yung mga papasin nyo dyan, inuna ko lahat ng mga sulok para sigurado tayo na malagyan din ng stain yung ating mga sulok. Ginamit ko nga pa ng tinting color dito, Rosena at saka Bart Amber. Pinag-halo ko lang siya. Mas madami lang ng konti yung Rosena color dahil medyo dark yung gusto ng may-ari. Yun ang pinanghaspi ko dito gamit yung ating paint thinner. Tapos basahan lang na straight ang panghaspi ko rito. Straight line lang kasi yung gusto ng may-ari. Kaya ginamit ko rito simple lang, yung straight line lang siya. After ko siyang mahasbihan ng straight line, magsasanding sealer muna tayo ng 2 times para matakpan yung ating sting para hindi na siya matanggal, kasi gagawa pa ako dyan ng panibago pa ulit na design. Pero importante na masanding sealer muna natin siya bago tayo gumawa ulit ng design para hindi na masira o mabura yung ating unang design. Sanding sealer natin dyan, ang tutak dyan is sanding sealer at saka thinner, then konting lacquer glue. Yan, ito na yung second design natin. Ayan, para hindi mabura yung nasa ilalim na design. Aguhit lang naman siya para magkaroon lang siya ng konting effect.
para hindi plain na plain yung ating Haspi, straight Haspi. Nilagyan ko lang siya ng konting straight line. Gamit yung ating paintbrush, nilagyan ko siya ng design, tsaka ko lang siya hinagod ng basahan. After natin mag-stain ulit ng panibago, wala, mapatuyo natin ng siguro at least 1 hour or mas better nga kung 2 hours pa para sigurado tayo na tuyong-tuyo yung ating stain. Once yung kasing stain na ginamit ko rito is medyo makapal o medyo mas matapang siya dun sa una nating stain. Once kasi medyo makapal yung ating stain, matagal siya matuyo. Kapag pinatungan at agad natin siya ng sanding sealer na hindi pa tuyo yung ating stain, magre-resulta to ng pagbitak ng ating stain. Pangit siyang tignan. Kaya dapat talaga dry na dry yung ating stain bago tayo mag-sanding sealer. Yan, gamit ko nga palang top coat dito after natin mag-sanding sealer. K92 top coat na 2 components siya. Doon nga pala sa pag-ipit natin ng sanding sealer, ay hinaluan ko siya ng konting tinting color gamit yung pinang-haspi natin. Hinaluan ko yung sanding sealer para mag-dark pa ng konti yung ating pintuan. Dapat malinis din yung ating bubuga ng ating top coat para sigurado tayo na malinis yung pagka-top coat natin. Gawin ko lang to ng mga 3 times or 2 times, pwede na yun. Medyo kapalan lang natin para mas maganda siyang tingnan. Ito yung ating final na nagawa. Yan, napakaganda niya ng tingnan. Hindi na siya parang luma. Yan, maproseso lang talaga ang pagbabarnish lalo pagkatuko. Yan, ganoon lang guys. Thanks for watching.